sapat yun paminsan. Nakakailang bagsak pa ng river manipulation. Pero let's see kung paano papaganahin ito again. Ito na yung game number 3. So sino makakakuha nito ay madideklara na for sure ng kanilang magiging kapalaran. Dahil nga naman ang inilalaban dito ng Aurora Gaming ay yung pang-11 win nila dito at pang-secure doon sa kanilang upper bracket at yung first seed na hinahanap nila, and ang TNC Pro Team naman kahit papano para doon sa kanilang playoff slot. Oo. Ibang klase din kasi yung makapuntos ka talaga sa Aurora Gaming. It's one of the most important things para sa TNC Pro Team dahil wala masyadong nakakagawa nito. In fact, Falcons pa lang ang nakakakuha ng puntos mula dito sa Aurora. For the longest time, hindi pa rin nakakahanap ng team na makakatalo sa Aurora. Sa ngayon, ang gugulo na rin si Chuck Mamba. Pero kamuntigan pa nga, Demon Kite still securing that. Yung purple ba? Okay, ngayon ay medyo nakikita natin na mabilis talaga ang pag-ikot dito ng Aurora, which is expected naman. And dahil nga dito sa Badang, and ito kasing hero ni Yue, lalo na sa mga changes na nangyari, ang bilis mag-clear eh. Ang bilis din mampok at naramdaman ko na humapdi rin eh. Oo, tsaka tingnan mo, no, sa mga emblems natin, Wilderness Blessing on both Light and Yue. Napaka-importante niya ng expanding Rivers game dahil mas mabilis din nilang magagamit itong mga buff na nakukuha nila para mang-rotate at pang-poke out ng miyembro ng TNC Pro Team. May flicker kaagad na gagamitin itong si Chakno just to avoid crisis. So medyo okay pa ang kupunan ng TNC, pero that is a crucial take. Lalo na kung gugustuhin nila na makakuha kaagad ng pick-off right from the start of this game. No, napaganda pa nga eh. And again, debut pick para dito kay Chakno sa isang Franco. Doon nakikita na natin ito mangilan-ngilan sa ilang mga players, specifically dito kay Light, na kung saan naalala ko nung recent na match nila eh, sobrang ganda ng naging performance niya sa isang Franco, no? Oo. Okay, ngayon ay medyo kinakalmahan lamang ng Aurora Gaming dahil nga magsisimula na ang unang laban dito sa Pagong. Doming kahit ay iniipit ni Benny, maaga ata siya makakapag-clear at pwede ata siya sumama dahil expanding rivers to pre. Oo, hindi mo talaga ma-discount na pwedeng sumama ang Gold Laners, pero kalahati na agad buhay ni Chakno. Linis yung kuha ni Demon Kite ng Turtle. Tila nakakapanibago na naman ulit kasi walang masyadong nangyayari. Kung sakaling merong laban, there's just little fights. Kumbaga, ambahan lang, sampalan lang sa mukha. Diba? Wala talaga yung may kasamang kung ano man. But at this point, if those are the small fights, it's Aurora that's gonna take it. Oh, Tsaka honestly, sa mga ganitong mga laro na tahimik, ang sarap manood sa minimap. Tignan nyo yung pwesto ni Yue pati ni Light. Kanina pa magkadikit yan. Anytime na may nakakasalubong sila, grabe yung threat na may mapopoke out sila, may makukulong sila. Ang hapdi din kasi yung matatamaan ka ng pader ng badang tapos mabababad ka sa mga skills na isang Eve. Nakakainis din yan eh kasi na nawawala yung nadidiskaril yung plano mong galaw, 'di ba? Kunyari, ang goal mo dito ay mag-dash in, maguguluhan ka, 'di ba? Kasi itutulak ka, and at the same time spammable na rin halos itong folks na to from Light and itong Eve, Light tuloy Badang, and si Trimar lumilibot-libot na. Ito yung pros eh, kapag ang bilis mo mag-clear ng lane, gagalaw ka na kagad ng gagalaw. Oh, tsaka yung level 4 power spike pa atang hinihintay ng TNC Pro Team. Actually, lagpas level 4 naman na yung unang siguro first item power spike. Correct. Para sa TNC Pro Team. Kasi meron naman silang Franco. Ang tanong na lang ay saan manggagaling yung burst damage. Most likely, tinitignan nila yung Lancelot. Pero mukhang mapipuwersa mga flicker ng side ng TNC Pro Team dahil sa ulti na yun. Sense of urgency from the Phoenix Army, specifically mula kay Lancy. Papunta tayo ngayon sa pangalawang turtle ng laban na ito na wala silang flicker heading into the major objective, and that is really gonna be very important kasi kailangan nilang ipwesto ang sarili nila ng maayos for them to get that objective. Interesting yung build path dito ni Light. Parang papunta ata siya sa Thunderbelt. Maliban lang natin nakikita yun sa rumors. Maganda dito. Naman si Edward ng kanilang mamamataan, and Zaida is gonna take it first blood for TNC. Medyo duda pa nga ako kung sasapat yung damage nila, pero sabi ni Zaida, hindi, sapat yan, Phantom Execution, Tornos agad. At talagang naging eksakto lang yun. Ngayon naman, TNC Pro Team, hinahawakan yung Pagong. Kalahati na ito, Demon Kite na talaga, pero si Chakno ay sumisilip din. Ginugulo na rin Trimar. And that is gonna be Demon Kite taking another turtle for the team. Nabawasan man sila ng isa, nadagdagan naman sila ng isang objective for those extra shields. And doon ako nagtataka for TNC Pro Team. Lamang na sila doon, pero again, it is a Fred rin. Medyo mahirap talaga kapag nakatayo na at nakatimbre na yung Fred rin doon. Medyo no choice ka na kundi tanggapin na lang
lang na isa sa pinakamasakit talagang retribution combo yung may kasabay na Appraiser's Wrath. But right now for TNC Pro Team, ito na, sapat na yung burst damage nila para mang-burst ng mga miyembro ng Aurora. Saktong-sakto, naka-focusing mark din dito si Chakno. Oo, tsaka balikan natin dun si Demon Kite. Ang mahirap kasi dyan, pag sumasalo ng damage siya, napupulo yung crystalline armor. Yup. Kapag nabagsakan ka ng Appraiser's Wrath, damay ka pa! Nasuntok pa, tapos sinamahan pa ng real world manipulation, Aray and ko. that is not gonna be survivable. Dalawa ang bagsak sa kupunan ng Phoenix Army. Zaida doesn't get it. Instead, si Demon Kite na naman ang nakakuha ng orange, and Benny Cutie yung mayakap doon sa turret just to be able to escape. Then, napakaganda setup mula dito kay Light at talagang nakulong ang mga miyembro ng TNC. Tsaka imagine mo, hindi siya nag-burn ng flicker para doon. Sa susunod na turtle fight nila ay may flicker pa rin si Light. And that is one of the most scariest things na pwedeng mangyari para sa TNC Pro Team. At tanda natin, itong badang na ito ay nag-build ng maagang Thunder Belt. So habang tumatagal tong laro na to, ay kumukunat lang at kumukunat si Light. Ito na naman si Light. Naghanap na naman ng masusuntok. This time, yung punching bag ni Trimar ang kanyang namataan. But that time, nakatakas pa rin itong si Trimar. At sakto-sakto din pala may punching bag. Oo. And parang sastakan lang at sastakan ni Light si Trimar on this Thunder Belt. And the reason as to why wala masyadong gumagawa nito sa pro play in general ay medyo mailap kasi na makapag-farm ka ng stacks. Pero sa ganitong konteksto, nahaharap si Benny Cutie, haharap si Chakno, haharap si Trimar, parang napadali yung pagsastack ng Thunder Belt dito ni Badang. Ang ganda rin na point out mo, no? Talagang magpa-farm lang siya dito ng mga stacks. And alam mo naman, sobrang hirap niyan pagka napunuan. Actually, 30 stacks nga. Parang tiba-tiba ka na kapag Oo. ikaw ay isang ROI na. roamer. ROI ka na kagad dun sa pinondohan mo. Pero sabi nila, hindi na papayag ang TNC na makuha pa muli ng pag-go dito ng Aurora. Lalaban na sila. Traction Pulse ay nagamit. Nahatak yung dalawa, but still the turtle is gonna be alive. Sino makakuha niyan? The answer is still unknown. Ito naman si Edward. Samahan mo pa ng suntok. Meron akong tatlong Phoenix na na-corner. And at that time, it's Aurora taking it again. The early game is Aurora's for the taking. Ben, nahilo-helo na ang TNC dito. Kakasapakan ni Light. Oy, tuloy lamang no, katulad na lang nung sinabi natin kaninang tatlo, yung flicker na na-save ni Light mula doon sa fight nila in the orange buff na gamit sa turtle fight kung saan nabigla yung TNC Pro Team at na no choice na sila kasi may kasabay na landshaker. Yun nga swak na swak at saktong-sakto. Kaya lang, iipitin na ata nila ng TNC to. Si Edward na naman na napapaligiran, but that time hindi na siya makakatakas pa. No minions para sa side ng TNC, but that's a kill. Going over to the side of Phoenix Army, Demon Kite is gonna be the one to escape. Pero mukhang mababasag na yung Torres sa taas ang Aurora. Sagot naman ay baba. Yun ang naging problema dito, no? Nag-commit ang 5 miyembro ng CNC at mapapabayaan nila si Demon Kite na nakakabuo na paunti-unti. By the way, dalawa na ang item niya na Corrosion Sight plus the Wind Bilis. Talker. Mabilis to. Mas mabilis ang power spike dito ni Dominic kung ikukumpara doon sa isang laro kanina. And sa totoo lang, hindi nga niya kailangan lumaban kasi bilang lang yung makakaabot sa kanya. Kung walang flicker si Chakno, hindi niya kailangan isipin yung pwesto niya masyado. Ayun, nagsasama-sama na naman dito ang TNC. Maagang pagsasama-sama. Pero nasasamantala ito ng Aurora eh. Nakita natin doon sa may top lane na nakakuha naman ng kill ng TNC pero nakabasag na Torres sa ibaba and sisikip yung mapa dito ng TNC at pwedeng samantalahin ng Aurora ang pagkakataon. Lalo na 25 seconds ay mabubuhay na yung malaking objektiba. And looking at our Infinix in-game equipment, no, makikita natin na may blade armor na rin na hawak yung Fredrin. This Ayun. time around, Aurora Gaming naman ang magmamadali na mag-blade armor para ma-mitigate yung damage ang gagaling kay Lancy. At ang masakit dito for TNC Pro Team, hindi pa nga nakukuha ni Lancy yung power spike na gusto niyang makuha. Currently 0-2-0, may pangontra na agad si Demon Kite doon sa kabila. And I think at some point, 2K, kahit na kung tutuusin medyo maliit lang to na gold lead, there is still a significant advantage para sa Aurora kasi sila ngayon ang may hawak nung Lord Pit. Trimar sinusubukang ipilit yung kanyang sarili pero nakita niya ng alhati na kagad yung Lord. Oh, kita si Zaida dito and nagdadalawang isip din siya kasi my goodness! Nagamit yung Winterground Pero si Edward, hindi talaga tumitigil. Instead, gusto nang bawian ni Chakno pero hindi na hit yung Torre. That is still gonna be safe in the end. Si Benny Cutie na naman mawawala. Dominic Kite raiding on them once again. Zaida is gonna be escaping. Lancy kasama niya. Trimar mamamataan sa kamay ng Aurora. It's 2 for the price of none. The Northern Lights are taking the spotlight. Then nagkagulo-gulo na yung mga nangyari at nailamang ito ng Aurora. Nagkahiwa-hiwalay ang TNC and Aurora at nakalamang sa mga micro ang side ng Northern Lights.
Hinahanap ni Edward si Chakno, which meant na wala talagang real sort of crowd control or form of crowd control ang TNC Pro Team in that entire fight. And sadly, hindi napigilan yung Fred rin sa pagkuha ng Lord na iyon. Dahil dyan, Aurora Gaming nagkaroon ng winning team fight as well around their purple buff. Again, with the combo ng Badang pati na rin ng Eve. Okay, atras muna sila dito and si Doming kahit hanggang ngayon, though wala pa naman siyang death at kills na nakukuha, nakakatakot pa rin ito, pre. Sapat yung damage na naibibigay niya. Hindi man siya nakakasecure, pero yung mga kasama niya, kasi si Yue dito, pero 3-0 in 1 na. Oo, tsaka may flicker pa dito si Light. Anytime na available yung RWM plus yung flicker play dito kasi kay Badang ay kailangan talagang mag-ingat ng TNC Pro Team. And kahit gaano katapang yung HP ni Trimar, Aray. Aray ko, sakit. nararamdaman niya ito matagos to the bones. But the question is, will they be able to at least avoid the onslaught na ibibitaw sa kanila ng Aurora? May conceal na silang ginamit, pero yung RWM ay wala naman masyadong tatamaan. Si Benny Cutie nandun sa may pinakailalim. And that is gonna be Saida and Benny Cutie going down. 3 more. Blunder for TNC. An attack naman na magagaling sa Aurora as they try to finish this off in one full swing. 3v5. Ano mangyayari ngayon? May minamadali na nila ito pero didesisyonan ng Aurora Gaming na kalmahan pa. Meron pa silang next wave sa top and sa mid. Ang dami ng minions sa may bandang itaas at ready na ata nila sila na tapusin ito, ha. Med si Light sumapak lang ng konti. Merong stuns na manggagaling kay Lancy. But that is another inhibitor na nawala sa kamay ng TNC as Aurora's trying to push this off. Medyo low na yung iba sa mga members, which is why they'll back away. Nakita nila si Benny Cutie nag-respawn na agad, but they got more than what they wanted. Okay, buhay na dito ang kompletong miyembro ng TNC Pro Team. Pero, men, ang hirap nito. Paano makakabawi ang TNC dahil sa pangsasagasa ng Aurora? Before we go back, pumunta muna tayo doon sa naging play ng TNC Pro Team. Sinubukan nilang dumepensa, pumasok doon si Benny Cutie. Yun ata yung pinaka nagulat ako. Kasi even if you have a vengeance, lamang ng 5,000, 4,000 during that time, yung Aurora Gaming at sapat talaga yung damage para ma-burst siya. Pakiramdam ko nagkaroon ng miscalculation sa part ng TNC Pro Team kaya nabigla din sila sa damage na mababato. All that time, akala ko may Winter's Crown na hawak yung CC pero sadly, wala pa during that time. At going naman dun sa tinanong mo, Burrito, ang kailangan gawin talagang TNC Pro Team dito ay may mahuli bago mag-start yung objective nang hindi matutuloy into a team fight. Dahil sadly for TNC Pro Team right now, hindi nila afford na magkaroon ng 5v5 na patas against Aurora Gaming. Oo nga, no? Kailangan nila mag-minus 1 dito. And so far, wala pa tayo nakikita ang connection na mula dito kay Chakno doon sa kanyang mga Bloody Hunt. And ready din kasi doon sa mga box na siniset dito ang TNC dahil nga doon sa River Manipulation. Pero ngayon ay kinakalmahan nila kalahati yung buhay. Si Trimar lang ang mga nagpapakita. May slow push. Actually, may wave na paparating doon sa may top lane, which is madali lang naman para dito sa Aurora. Kaya lang ang problema kasi torn sila doon sa ibaba at sa gitna at magre-react na sila at makikita ito ng Aurora. Pero mo, previous fighter, sinimulan na kagad itong si Edward pero makakaibos naman si Zayda. The question is, will he be able to escape instead? Medyo lalayo na lang ng paunti-unti si Daymar ang kanilang nahuli. Instead, atake na lang sila. Light na naman mamamatay si Chakno. Hindi na siya makakahukpa pero may RWM na ibibitaw. Chakno uses his flicker to be able to escape. At 5 at sa Aurora ang nandito sa Lord Pit. At kailangan pang dumipensa sa baba ng TNC Pro Team and essentially this is a free lord para sa side ng Aurora Gaming. Napakaganda ng pinakita nilang pagzo-zone out doon. If may example ng magandang control ng box sa laro ng MLBB, panoorin nyo ang Aurora versus TNC ng game number 2. Men, gamit na gamit talaga ng Aurora, no? And yung advantage na meron itong expanding rivers ay talagang sulit nila. Iisipin mo yun na parang design, nabanggit natin pag-usapan natin, parang design itong mapa na ito para sa Aurora Gaming at talaga nagagamit nila. Ang magiging problema na lamang dito para sa TNC, paano nila didepensahan? Sinisimulan na ni Zayda na kahit papano ay itulak yung bandang ibaba para hindi na nila problemahin ito. Kaya lang kasi Lord pa rin at wala na silang base na kakapitan. Doon yung top pero yung bottom at mid ay tila na wala na in terms of the inhibitors. Kailangan makabalik ni Zaydan. That's exactly what he's gonna do. Basag ang itaas. Andito pa rin yung Lord. Will there be enough at least this alignment para sa side ng TNC para makapalag sila ng paunti-unti? Trimar trying to take away the damage. Walang tatamaan yung Phantom Execution and the Third Rose as well. But then a stun si Trimar. And that is gonna be a Winter Crown. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Natapat na naman sila sa ring. Pero ding. They want to end this once and for all. And Aurora's locking in the face. Kumakapit pa si Benny, Trimar at si Lancy. But they can't do anything for the streak. The streak continues. Aurora gets the top seed.
Season